Dito mga kaloys, makikita mo na parang pilit yung smile ng nanay ni Rene. Ito po ay parang offer parang, di ba, ipapangalan ka agad yung covered court. Oh, tahan na. Parang ganun, di ba? Parang may bata na umiyak dahil sa candy, tapos bigyan mo ng candy para hindi umiyak. Parang ganun ang dating para sa akin mga kaloys na ipapangalan namin kay Rene Butterbunya yung yung court. Parang ganun. Na parang ang dating kasi, oh wow, parang may malasakit talaga. Pero same lang yan sila kasi Ateneo yun eh. Ito, pang, pambudol siguro na, oy, tanggapin mo na lang siguro yung Kasi gusto makipag-areglo ang Ateneo de Manila, di ba? Yun yung sabi ni Torion, di ba, na hindi pa nag-file kasi mag-decide pa yung family kung itutuloy ang kaso or areglo. Ito, simula na yun, yung scholarship. Ito, di ba yun yung nakita natin malaking offer. Mas malaki ang effect mga kaloys kung makuha natin yung hustisya. Because the domino effect yun eh. Di ba, ang dating kasi is parang nangyari siguro yun kay Rene para magising or para malaman natin ng katotohanan na may mga initiation para sa mga atleta. Di ba na ang dating doon is parang palakasan na lang and no, di ba parang ang dating mga kaloys, ang effect noon is yung mga talented talaga na may skill ay mahirapan pumasok kasi nga may fraternity, may initiation. Kung may mga fraternity like, for sure meron niyang mga palakasan. Okay, hindi talaga malagay yung totoong magaling maglaro kaya kulela tayo sa Olympics siguro. Yun siguro ang reason. Di ba? Pero ang isa talagang nakakaano sa akin mga kaloys na parang red flag. Okay na, oops. Ito ay diversion. Parang areglo na yun in some way. Parang soft areglo. Di ba? Na parang medyo hupa, oh ayun na, nag-ano na, wala ka na problema sa anak mo. Scholar na sila. Di ba nagsabi nga ako sa inyo mga kaloys, magsabi lang ang family ni Rene. Okay? Like for example, pwede na rin i-compute. Magkano ba yung gagastusin ng Ateneo kung scholar lahat yung 6 na magkapatid? Kaya naman yun buuin ng mga, di ba, gusto ng hustisya? Right? Sa dami. Makapag-donate nga ng 30,000 na bonsai o kano mga flowers dyan, yan pa kaya. Di ba? Nag-gets yung point ko mga kaloys? So, hindi nila kailangan yung scholarship. Kasi kung mapatunayan talaga nagkasalang Ateneo, mas malaki pang gastusin ng Ateneo, okay, kaysa yung value ng 6 na scholarship. Nag-gets yung point ko mga kaloys kung gamitan natin ng math. So syempre yung Ateneo gusto nila ng yung damage control sa kanilang finances, sa kanilang pangalan. 'Di ba? Since tong scholarship, magkano ang gastusin natin sa scholarship? 'Di ba? I-compute natin yan, magkano ang mawala sa atin. Mura lang naman ang sweldo ng mga teachers. Mas makatipid tayo, 'di ba? Kaysa yung mabuking tayo or whatever, mas malaki ang damyos. 'Di ba kasi may nag-compute nga yung player, 'di ba, na kung hindi na wala si Rene, ito yung malamang ay lawyer yung nag-compute minimum sabi niya na pwedeng kitain sana ni Rene. 50 million minimum. Okay? So ganun yun po ang pag-compute ng mga lawyer ng mga damages. Right? So, yun na nga, nakita na natin, di ba, na they're trying to manipulate itong family ni Rene kasi alam siguro mahirap to. Madaling masilaw to sa sa yaman or sa pera, 'di ba? So what if mag-decide ang family na makipag-areglo na lang? Wala din tayong magagawa. Okay? Wala din tayong magagawa kung makipag-areglo ang family ni Rene. But at least we tried. 'Di ba? Kasi ayaw natin na maging cycle ito na possible yung anak nyo or apo-apuhan nyo maging biktiman ganitong sistema na basta mayaman ang nakagawa, mahirap, wala nang hustisya. 'Di ba? Busala na lang ng Yun yung gusto nating tanggalin sa kultura. Okay? Na pag mahirapan kumuha ng hustisya, baguhin natin yan. Okay?
kung magbigay man kayo, lagyan nyo ng palaman. Okay? Huwag nyong itigil. Parang ganon. Or mensahe lang na marami namang gustong tumulong sa inyo, masigit pa sa offer ng Ateneo. Okay? Gusto natin ng hustisya para maging aral ito sa ibang mga atleta na nakit sa kapwa-atleta na mayroong mga fraternity-like, di ba, na community, right? Yun yung gusto nating pigilan eh. Hindi lang yung nangyari kay Rene, kundi sa mga future pa na maging biktima. Okay? So, sama-sama tayong mga kalis, kung gusto natin na magkaroon ng hustisya, sama-sama tayong i-convince ang nanay ni Rene na ituloy. Huwag siyang magpaano nito sa mga, di ba, yung mga taga-Ateneo.